Habang papalapit po ang launch ng Map of Pi 2.0, lumalabas ang mga kontrobersiya at maling impormasyon na matagal nang umiikot sa community. Partikular na po ang tinatawag na Global Consensus Value or GCV. Kaya sa bidong na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit tinawag ng Pi moderators ang GCV Meet bilang scam, kung ano ang magiging epekto nito sa ating ecosystem at kung paano po nakakatulong ang Map of Pi 2.0 sa tunay na utility ng network. Kaya kung gusto po ninyong maunawaan ang tunay na halaga ni Pi at ang susunod na hakbang ng project, siguraduhing manatili hanggang sa dulo ng video na ito. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang Global Consensus Value at bakit tinawag itong scam. Yan mga ka-crypto, ilang taon nang umiikot ang konsepto ng Global Consensus Value or GCV sa Pi Network. Ayon sa mga nagpo-promote nito, may isang official price si Pi na nakabase sa community consensus. Ilan pa nga ang nag-claim na ang presyo nito ay kasing taas daw ng $314,159 per Pi. Pero ayon po sa opisyal na moderators ng Pi Network, walang ganitong halaga or consensus. Tinawag nila itong fake or nakakasira sa ecosystem. Ang problema po dito ay hindi lang basta maling impormasyon ito. Kapag naniniwala po ang mga bagong pioneers sa GCV, nagkakaroon po ng maling expectations. Lalo na sa mga merchants na nagbebenta ng produkto gamit ang Pi. Imagine, sinusubukan nilang itakda ang presyo batay sa hindi totoong numero. Resulta nito ay syempre ang pagkalito, hindi makatarungang expectations at pag-aalala sa loob ng community. Ang mga moderators ay malinaw at ayon sa kanila ay ang GCV ay meat at ito po ay nakakasira sa pagtitiwala at sa tunay na paglago ng network. Kaya para po sa atin, mahalagang wag po nating pansinin ang GCV. Mag-focus po tayo sa mga official updates at ipagpatuloy natin ang paggamit kay Pi sa tunay na utility nito. Ngayon ay paano nga ba nakakaapekto ang GCV sa community at saka merchants? Ayan, kapag may kumakalat na maling impormasyon gaya po ng GCV, ang buong ecosystem ay naaapektuhan. Para po sa mga ka-crypto natin, holders at merchants, nagiging misleading po ang perception ng value ni Pi. Kaya imagine, may maliit na store owner na nagtatakda ng presyo ng produkto batay sa improbable na GCV. At pagkatapos ay nalilito ang mga customer. Ang ganitong senaryo ay nagdudulot po ng tiwala na bumababa sa network. Hindi lang ito local na issue. Ang GCV Meet ay nagiging dahilan kung bakit tinutokso ang Pi Network sa mas malawak na crypto community. Maraming seasoned crypto enthusiasts ang nakikita ang mga pioneers na sumusunod sa unverified claims at nagiging sanhi ito ng public ridicule. Dito makikita na napakahalaga ng responsible communication sa ecosystem. Ang pagtutok po sa real utility kaysa sa speculative numbers ay susi para sa matatag na paglago at para mas maprotektahan ang mga merchants at saka users. Ngayon ay ano naman po ang Map of Pi 2.0 at paano po ito magbabago ng payments. Yan, lumipat naman po tayo sa bahagi ng Map of Pi 2.0. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ito po ang pinakamalaking commerce directory ng Pi Network. Sa kasalukuyan ay meron na pong 140,000 plus merchants, 2 million users, at saka 100,000 verified reviews. Ang bagong bersyon ay nagdadala po ng full on-chain payments, built-in escrow, at smarter search tools.
Ibig sabihin nito, mas madali at mas secure ang pagbili gamit po ang Pi, lalo na para sa mga first-time buyers. Hindi na kailangang mag-alala kung legit ang merchant o kung valid ang transaction. Para sa mga merchants, mabilis ang listing process at may support sa multiple languages. Ang upgrade na ito ay nagpapakita na ang Pi Network ay nagpapatuloy po sa pagpapalago ng real-world utility, kahit bago pa man magkaroon ng liquidity sa mga exchanges. Para sa ating lahat, nangangahulugan ito ng tunay na value at paggamit ni Pi sa actual na economic activities. Hindi lang ito speculative coin, kundi isang digital currency na may practical use cases. Ngayon ay bakit po ba mas pinapahalagahan ni Pi ang utility kaysa sa liquidity? Ayon po kay Dr. Cheng Jiao Fan, co-founder po ng Pi Network, ang long-term value ni Pi ay hindi po nakabase sa price speculation. Sa naganap po na token 2049 Singapore, binigyang diin niya na ang focus sa utility at real-world applications ay mas sustainable kaysa sa puro liquidity or trading hype lamang. Kung puro speculation lamang ang tututukan, posible po nating maranasan ang mga pagkabigo ng nakaraang Web3 cycles. Kaya nakikita natin na ang Pi ay nagpupromote po ng kanilang decentralized apps, merchant adoption, at saka global developer ecosystem. Ito po ang tunay na drivers ng value, hindi po ang hype or artificial price claims. Para po sa ating lahat, ito ang pagkakataon na maunawaan natin na ang Pi ay hindi lamang crypto coin, kundi isang platform na may long-term purpose. Ngayon ay paano naman po sinusuportahan ng AI at saka infrastructure partnerships ang vision ni Pi? Bukod po sa commerce ay lumalaki rin ang role ni Pi sa decentralized AI. Ayon po sa partners tulad po ng OpenMind, may 350,000 plus nodes na kaya pong mag-handle ng AI workloads. Ang energy consumption po nito ay 99.9% lower kaysa kay Bitcoin, kaya sustainable at environment-friendly ang operations. Ang setup na ito ay naglalagay kay Pi bilang isang potential infrastructure layer para sa decentralized AI agents. Habang papalapit po ang major upgrades at lumalaban ang network sa misinformation, malinaw na nakatuon po ang Pi sa practical utility at infrastructure. Para po sa atin, bilang community, ang mensaheng ito ay nagre-reinforce ng ideya na ang Pi ay hindi lamang para sa trading, kundi para po sa real-world application at saka innovation. At bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabuuan, malinaw na ang Pi Network ay naglalakad sa tamang direksyon. Ang pagtanggi sa GCV Meet ay isa pong responsible step para protektahan ang ecosystem, at ang launch ng Map of Pi 2.0 ay nagpapakita ng tunay na paglago at saka utility. Para po sa atin, mahalagang mag-focus po tayo sa real-world applications. Sundin natin ang opisyal na announcements at iwasan po natin ang mga hype o fake claims. Ang Pi ay hindi lamang coin na pwede po nating ihudol. Ito ay platform na may sustainable future, may practical use cases, at may potensyal na maging infrastructure layer para sa decentralized AI. Sa aking pananaw, habang patuloy po ang Pi sa pagpapalakas ng ecosystem, mas lalong magiging malinaw sa lahat na ang tunay na value ni Pi ay hindi po nakabase sa hype o fake numbers, kundi sa tunay na adoption at saka innovation. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.